Okay, magandang umaga po sa ating lahat at panibagong reaction video na naman ang ating gagawin ngayon at reaction sa update patungkol po dito sa ICC. Meron na po silang update patungkol po kay former President Duterte. Yan ang una nating babasahin ang kanilang update at saka magre-react tayo. Pangalawa ay itong magandang pakinggan na mga pahayag nito ni Attorney Rowena Guanzon kaugnay po dito sa palpak na administrasyon ni Bongbong Marcos. Okay? So yun lang pa, dalawa lang po ang ating itatalakay ngayon at ire-react. Pero mataas po ito kasi po may babasahin po tayo dito sa mga latest sa ICC documents kaugnay po sa kaso ni former President Duterte. Okay? So, yun lang po ang pag-uusapan natin guys. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so bago natin simulan ang ating reaction video, gusto ko munang magpapasalamat dito sa mga nagbigay ng super chat sa atin. No? Itong si Evelyn Kobayashi, maraming salamat po sa 320 yen. Maraming salamat ma'am. At itong si Rose Dumilod Vlog. So maraming salamat sa 10 Australian dollars. Thank you po. At itong si Miriam JD5JI. Ayan, maraming salamat sa 50 pesos. Ayan, kung magpapakulay po kayo, ibabasahin po natin bilang papasalamat dito sa ating channel. But I am not encouraging you na mag-super chat kayo ha. Pero kung gusto nyo lang magpa-super chat at syempre magpasalamat sa araw-araw nating mga ginagawa natin dito sa ating channel, sobrang salamat naman sa inyong lahat at i-announce ko yan. Okay? Eto, punta tayo kagad dito sa update ka patungkol sa ICC. Okay, medyo tayo po'y nalulungkot na ganito po ang update na ito ng ICC, ngunit ine-expect na natin ito okay? Kasi alam naman natin sabi nga nila parang may kasabwat yung mga diba? Yung mga dilawan sa ICC. Okay, many to mention. Sina Trillanes, De Lima at lahat ng mga bitter dito kay former President Duterte. So, ngayon ay mga 2 hours ago, itong balita na ito. Ito yung update. 1 hour ago pa ito na na save pero na-reactan ko ito after 1 hour. So, magdadalawang oras na, no? So, sabi dito sa GMA News, the Deputy Prosecutor of International Criminal Court recommends that former President Rodrigo Roa Duterte faces trial over 3 counts of murder, according to a redacted document released on Monday evening. Okay? So, 3 counts of murder raw. Kaya matutuloy ang kaso ni former President Duterte. So kung iisipin mo, matatagalan talaga siya, no? Pero I hope yung interim release niya ay
maano yun, mag-grant yun ng ICC. Kasi po, kapag interim release, at least makapagpahinga siya sa kung sino man yung bansa na mag-host no, sa kanya, na doon siya muna. Kasi alam naman natin, kung dito sa Pilipinas, edi syempre papalagyan si Bangag Marcos, di ba? So kung hindi pa naman in-announce ni VP Sara kung saang lugar yon na while the case is going on, at least doon lang magpapahinga si Tatay Digong sa bansang mag-host sa kanya. Okay? So, ayan, let's face the reality na ganito po ang nangyari, na matuloy po, no? Faces ito, 3 counts of murder. Okay? 3 counts. So, hindi pa naman ito proven guilty. Okay? So, babasahin natin ito para alamin natin, ha? Magre-react tayo dito ngayon kung ito ba ay sa tingin natin ay malaki ang chance na gawa-gawa ito ng mga kalaban ni former President Duterte, which is nagtagumpay sila sa ICC na matuloy itong kaso na ito. Okay? Unahin muna natin itong page 1 na ito. Ayan. Pre-trial chamber 1. Ayan. Dated September 22, 2025. Ayan. Ang original na pagkasulat nito ay English. Okay? Ito ay before si Judge, ito ha? Si Judge Julia, si Judge Rain, at si Judge Maria. Okay? Ayoko nang i-announce yung kanilang mga apelyido, no? Kasi ito naman ay nakalagay sa kanilang website. Okay? Para madali tayo. Situation in the Republic of the Philippines. In the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Public redacted version of document containing the charges. Okay? So, redacted meaning ito po ay parang hindi po ito nilagay sa publiko, no? Kung ma-download man itong mga dokumento na ito in public, but itong mga redacted na mga documents na ito ay ang makakita nito ay yung mga taga-ICC lang, no? So this is document containing charges from July 4, 2025 from the ICC. Ayan, January 20, I don't know what is this. This is the number of the documents, no? Ang source po nito is ang Office of the Prosecutor. Tapos, ang nakalagay po dito, no? Lakihan ko para makita nyo talaga. Ayan, lakihan natin, ha. Ayan. Ayan. Ayan, ayan. The prosecution submits this document containing the charges. So dito na po inilagay yung mga detalye sa yung mga three counts of murder ni former President Duterte pursuant to pre-trial chamber ICE order. Ayan. And charges Rodrigo Roa Duterte, ayan, with the crimes against humanity set out below. Mayroon akong dito na parang hindi consistent. Kasi yung mga kalaban po ni former President Duterte, talagang ang kanilang pautot ay dalhin si former President Duterte sa ICC kasi marami raw siyang ginurgor na mga Pilipino na umaabot sa halos 6,000. 'Di ba? Yan naman ang kanilang propaganda. 6,000 halos mahigit yung ginurgo raw ni former President Duterte sa kanyang programa sa War on Drugs. Okay. Tingnan natin kung aabot ba ng 6,000 katao itong mga nagurgor. Okay? Sa mga aligasyon nila.
Roman numeral number 1. The suspect is Rodrigo Roa Duterte. Duterte was born on 28 March 1945 in Maasin, Southern Leyte, blah blah blah. So ito yung suspect. Ito yung kung mabasa nyo ito sa website ng ICC. Ano po ito? Itong short description o kumbaga yung information about the suspect na si Tatay Digong. Roman numeral number 2, confidentiality. Ayan. Pursuant to the regulations of the court, this DCC is filed as confidential as it contains sensitive information pertaining to the security of the victims and witnesses, public redacted. Ayan, meron na namang mga documents na ayaw nilang ilagay dito, which is ang makakita nito ay yung mga, siguro yung mga lawyers at saka yung mga prosecutors. Okay? For confidentiality ng mga yung mga ano tawag doon? Yung mga nag-aakusa sa kanya. Okay? Ganito ka-unfair ha, pero wala tayong magagawa. Si former President Duterte is a public figure, kaya ang kalaban niya dito, yung mga pamilya, hindi na nilagay yung mga pangalan o yung mga di umano, mga biktima raw ni Duterte. Number 3, the charges. Ano ba yung mga 3 counts of murder na na ibinabato ngayon kay former President Duterte. Ayan. Number 1, letter A. Duterte's individual criminal responsibility. Number 1, indirect cooperation. Article 25 of page paragraph 3 of A. Ayan. Number 3, Duterte is individually, ito yung nakalagay. 3, ito na yung article 25. Duterte is individually criminally responsible pursuant to article 25 of paragraph 3 letter A of the Rome Statute for crimes charged in counts 1 to 3 as he committed them as an indirect co-perpetrator. Ayan. So, sa pagkakaalam ko dito, hindi man siya ang gumawa. Okay? Parang ang kanilang akusasyon nila dito ay si Duterte yung nag-utos. Pero if si Duterte ang pag-explainon mo nito, talagang ang utos ni Tatay Digong sa mga kapulisan ay yun lang na sumunod kayo sa batas. If your life is in danger, unahan nyo na. Diba? Yun naman So, tingnan lang natin kung papasa ba ito. Okay, number 4. At least between November 1, 2011 and 16 of March of 2019, Duterte and his co-perpetrators shared a common plan or agreement to neutralize alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production through violent crimes including murder. Common plan, then the members of the common plan, together including Duterte, the co-perpetrators, each for the least part of the charged period, included some of all the following. Ito yung mga akusasyon nila kay Tatay Digong na meron raw di umanong DDS, Davao Death Squad. Yun ang pagkakaalam ko, pagkaka-understand ko dito. Tingnan lang natin kung meron silang ebidensya dito. Kasi po, ito po yung inaccuse nila kay Tatay Digong. Page 4.
Page 4 dito sa document sila ha. Letter C, redacted. Ayan. Letter D, E, F, G, H, I. Ayan, redacted yan lahat. And other members of the PNP high-ranking government officials. Ayan. Hindi na nila linagay, no? Pero sila lang ang makabasa nito. Hindi na nila isinapubliko ito. So, number 5. Ayan. During the mayoral period, meaning yung mayor pa si Duterte sa Davao, no? And the above-mentioned law enforcement officials used police from Davao City and non-police hitmen together, the DDS. Ayan, ito yung sinabi ko sa inyo ha. To kill allegedly criminals. Ito yung akusasyon nila na hanggang ngayon hindi nila mapapatunayan. Tingnan lang natin kung uubra ba ito sa ICC. By means of their the jury and I hope I pronounce it well ha, kasi hindi naman tayo lawyer. Hindi ko alam yung mga terms ng ginamit nila dito. And or de facto authority. One or more of the co-perpetrators controlled a structure of power. The local police and related DDS hierarchy that enabled them to control the will of the physical perpetrators. As Mayor Duterte sat at the apex of the formal police and city structures, which legal control over the PNP units in Davao City, as well as the non-police Davao City Hall workers and barangay, the smallest political and administrative unit in the Philippines, officials who sometimes participated in the facilitated the crimes. The DDS, meaning the Duterte Death Squad, followed a similarly hierarchical structure with Duterte at the top as the head of the DDS. Ayan. Ito na yung akusasyon nila na merong Davao Death Squad na led by former President Duterte. At the bottom, where DDS members raw, who physically carried out crimes. Sila raw yung mga gumurgur dito sa mga tao sa kriminal sa Davao. I know lahat ng ito ay gawa-gawa lang ng mga kalaban nito para masangkot lang si Tatay Digong eh. Na hindi naman nila mapatunayan ito eh. Generally, non-police hitmen or low-level police who were subordinate to police or barangay handlers. Sabi nila, maraming nagsasabi na noong time na yon ay some of them ay retired policemen, naging hitman raw ni Duterte. Mga ganon yung sinabi nila. Pero kung tingnan lang natin kung meron ba silang ebidensya. Kasi kung sila Cañas lang ang pupunta dito, wala na. Walang credibility yun. Di ba? Walang credibility yun sila Cañas. The handlers reported to a combination of police and co-perpetrators. In particular, ayan, redacted na yan. Duterte's approval was required for DDS members to conduct killings in Davao City. Imagine ha, ito yung napansin ko. Bakit ang kanilang inilaban ni Duterte dito sa ICC ay yung panahon na mayor pa si Duterte. Di ba? Nasaan na yung akusasyon ninyo na war on drugs sa panahon po ng president si Tatay Digong sa Pilipinas? Wala. Kasi wala silang mapapatunayan eh. Kaya dito na lang nila kinuha nung time na mayor pa si Tatay Digong. Ako sa tingin ko hindi talaga ito uubra sa ICC. Kung itong ICC, kung hindi lang bias itong ICC, mananalo si Tatay Digong dito eh. Ayan. Number 6, Duterte and his co-perpetrators used the DDS or the Davao Death Squad, including its low-level members, as tools to commit the crimes encompassed by the common plan. Those who did not follow orders risked being killed and were disposed of when perceived as opposing or posing a threat to the common plan, however insignificant. The co-perpetrators' power over the physical perpetrators was such
that the latter felt they had no choice but to obey. Yan, pinilit raw, di ba? Yan naman sila eh. Kung meron raw mga DDS members na wala silang magawa kundi to follow na lang. Parang Las Cañas talaga yung mga pattern dito eh. Alam ko na ito. Ito raw ha, ito yung charges na kaharap ni Tatay Digong at papatunayan ito nila kung totoo ba ito. The co-perpetrators recruited individuals they could trust and control for the DDS, with Duterte personally inducting some DDS hitmen. They also maintained control by recruiting some physical perpetrators in circumstances in which they owed a debt to Duterte and or police DDS. Yan. Parang malabo na ito eh. Parang gawa-gawa na lang ng mga, alam nyo na, yung mga dilawan, di ba? Physically, perpetrators were fungible within the apparatus. Ayan. Number 7. During Duterte's presidential campaign, ito na. Ito na yung nung presidente na si Tatay Digong. During presidential campaign and the transition period after he was elected, the co-perpetrators agreed to expand the common plan to neutralize alleged criminals through violent crimes including murder. So, nung sa Davao, merong Davao Death Squad, nung na-presidente na raw si Tatay Digong, mas lalo raw lumaki ito. Okay? Yan, ito yung akusasyon nila dito. Okay? Yan, umabot na yung di ba, kung maalala natin yung hearing ng House of Representatives na di umano yung script nila ng mga kalaban ni Duterte ay meron raw reward system. Dito na. Yeah. Talagang sinasangkot si Tatay Digong. But ito lahat na ito na china-charge nila si Digong dito, tingnan lang natin kung makapag-produce ba sila ng ebidensya. Kasi kung gawa-gawa lang nila itong mga ebidensya na ito, hindi talaga ito uubra sa ICC. Kasi at the end of the day, ang mga judges, ang hahanapin yan, yung legit na mga ebidensya. Kasi patatawag na naman itong hearsay eh, kung hindi ka makapag-provide ng consistent na mga evidence. I don't know lang sa term ha. Number 8. Punta tayo sa number 8. Basta pag ano na ito ha, yung presidente na si Tatay Digong. During the presidential period, Duterte and his co-perpetrators used national network, including its low-level members, as tools to commit crimes. Ayan. Grabe. Hindi ako naniniwala dito na si Tatay Digong raw, nung na-presidente na siya, ay meron na siyang tinatawag na national network. Pati yung mga low-level members raw ay ginagamit ni Tatay Digong. As with the DDS Davao City, physical perpetrators were fungible. Diba? Ito, akusasyon nila ito. Ako, hindi man ako sang-ayon dito. Pero ito, well, ito yung akusasyon ng kalaban ni Duterte. Pero alam natin ang nangyari. Nung time na yun, ginamit ni Duterte ang kapulisan na ang utos niya, just follow and abide by the rules of engagement. When your life is in danger, saka ninyo ipagtanggol ang inyong sarili. Wag ninyong, lagi itong binabanggit ni Tatay Digong sa kanyang speech, wag ninyong gurgurin ang isang tao na nakatalikod. You only gurgur the criminals, itong mga abusadong mga drug pushers, yung mga nanlaban ang term. You only do it if your life is in danger.
kapag gumagabit na sila ng jaril at pinuputukan nila yung mga pulis. That's the time, unahan na ng pulis. At hindi po natatakot ang mga pulis dahil they are supported by the president. Kaya nga effective yung war on drugs ni Tatay Digong kasi feeling ng mga kapulisan, they are protected by the president. Okay? Hindi kagaya ng ngayon, takot sila. Kasi weak yung presidente wag na tayo magbulahan. Number 9, within the framework of the common plan, common plan pa talaga yung ginamit Duterte made an essential contribution to the crimes in counts 1 to 3 by designing and disseminating the policy to neutralize alleged criminals both in his mayor of Davao City and also in the president campaign. Ayan. So, ito. Page 6. Ayan. And the president, including by endorsing the anti-illegal drugs campaign double barrel, establishing the overseeing the DDS, instructing the authorizing violent acts, including murder to be committed against illegal alleged criminals, include alleged drug dealers. Ayan, ito na yon. Ito na yung mga reklamo na financial incentives sa police. Ito na yung sinabi ko na binabayaran raw yung police para gurgurin. Walang katibayan. Ito, magbigay sila ng ebidensya. Lahat ng ito this is from A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okay? Ito yung mga akusasyon nila. Dapat magbigay sila ng ebidensya dito. Ito pa. Publicly naming individuals and hold up charges from list of alleged. Ito yung, kung maalala natin, lagi yang ibinabalita, nagpapa-press con si Tatay Digong, yung pyramid ng, di ba? Yung pinaka-drug lord, lagi inano na nila. Sinama na nila. Ako, lahat ng ito, kahit anong sasabihin nila dito, na ito yung charges na mga nagurgur, ganito yung style ni Tatay Digong, ginawa nila, illegal ba to? Kasi merong iba ditong mga nababanggit, kung papaano ginawa ni Tatay Digong. Di ko lang alam kung papasaba ito sa ICC. Di ba? Kasi some of the strategies o the movements at that time ni Tatay Digong ay nakabase yun lahat sa batas. If ito po ay nasa ating konstitusyon sa bansang Pilipinas, yung ginawa ni Tatay Digong sa paghuli niya dito sa mga criminals, edi walang problema si Tatay Digong. It's just that they make it parang talagang grabe yung ginawa ni Tatay Digong. Parang kriminal yung ginawa ng presidente. To support your your accusations, magbigay kayo ng magbigay kayo ng ebidensya. Tingnan lang natin number 10. Duterte meant to engage in the charged conduct and intended or was aware that violent crimes including murder would be committed in the ordinary course of events as a result of implementation of the common plan. Duterte was aware that common plan involved in the element criminality and was aware of the fundamental features of the DDS and aware raw ang ilang sabi dito, aware raw si Tatay Digong na merong parang hindi galing sa gobyerno meron raw mga nagurgur. Kung maalala po natin, yung mga nagugurgur at that time sa war on drugs ni Tatay Digong when he is the president, yung iba nga hindi na part sa gobyerno yung patayan. Kapwa mga user, kapwa mga pusher ay na sila. Nagputuka na sila sa sarili nila kasi nga
nabubulgar na lahat. Oh. 'Di ba kung maalala natin, yung mga ginugurgur yung ibang mga drug pushers because para hindi makapagsabi. Kasi sinabi ni Tatay Digong ng mga kapulisan na kung kayo po ay drug pushers, drug users, mag-surrender po kayo. Kaya nga may tinatawag ng tokhang, di ba? Drug pushers na mag-surrender na kayo. At sabihin ninyo kung sino itong mga nagbibenta. So, yung iba na nagsusumbong, sila rin ay nagugurgur. Kaya nga nagpatayan eh. Tapos, ibinibintang nila ngayon kay Tatay Digong. Diba? Walang kasalanan si Tatay Digong yun. Kasi, kapwa mga drug users, drug pushers na ang nagpatayan nun without the presence of the police. Sa kanila na. Kanya-kanya ng gurguran. Dito pa. Ayan. Number 2, ordering and or inducing. Ito na yung sinabi nila na si Tatay Digong raw ay parang ini-encourage ang mga kapulisan na gurgurin itong mga drug users, drug pushers o kung ano mang aligasyon nila. Sinamarize ko na ito kasi kung babasahin ko ito lahat, mataas na eh. Detalyado kasi ang sa kanila dito eh. Ito yung ibig nilang sabihin ordering. Nag-order raw si Tatay Digong sa mga kapulisan o nag-order. Di ko lang alam kung not only the policemen ang kanilang accusation o kung meron bang outside na sinasabi nilang mga hitman. Okay? Inducing. Ito inducing. Para sa akin, ini-encourage lang ni Tatay Digong ang mga kapulisan na huwag kayong matakot. Yung kay Duterte na sinabi niya sa mga criminals na kung ayaw nyong, that's in general kung gusto nyo pang mabuhay dito sa mundong ito, stop using drugs. Wag, sabi pa nga, kung maalala ko, sabi ni Tatay Digong, not during my time. Kasi kung talagang hindi kayo huminto sa gamit o pagbibenta niyan, mapipilitan talaga ang mga kapulisan at authorities na huhulihin kayo. At kung manlaban kayo, alam na ng mga kapulisan kung anong gagawin. They are just following orders. Kung ano yung ito mga pulis na ito fina-follow lang nila kung ano yung kanilang nalalaman during nung sila ay estudyante pa ng criminology. Kasi nasa ano nila. Nasa nung time na estudyante pa sila, pinag-aralan nila the rules of engagement. Nga. Di ba? I'm not so particular about it, but ganon. Medyo may pagka-ganon na Number 3. Ito pa aiding and abetting. Ano ba ito? Duterte aided, abetted, or otherwise assisted members of the DDS and National Network to commit crimes in 1 to 3 counts. Ayan, ito na yung inuutusan, binabayaran raw. Ito raw si Tatay Digong ay nagbabayad raw, utusan para gurgurin itong mga kriminal na ito. Ito na rin. Page 8. Contextual elements of the articles. Ayan. Ito na yon. Skip tayo ito yung mga detalye na ito The charged crimes. Ayan, letter C. Letter A. Murders in or around Davao City during the mayoral period. Ayan. Detalyado na po ito. Ayan. Page 10. Ayan. Redacted. Ayan. Murders of a high-value target during the presidential period. Ayan. In-include na dito. Marami pong redacted yan.
Number 11. Ayan. May incident 10, incident 11, incident 12. Yan. Ano yan? Puros yan na detalyado pero redacted yun iba dito ha. Incident 13, incident 14. Para sa akin, ang kanilang akusasyon is so vague na to the point na wala na silang isang parang too good to be true na talaga. Kasi alam ko naman ang rebuttal ng kasi mababasa ko ang laging sinasabi ni Tatay Digong, batas, batas, batas. Okay? Etong mga nagurgur na mga drug addicts sa panahon ng Duterte's time, hindi po nagugurgur po sila dahil lumabag sila sa batas. Okay? Alam nyo naman na itong mga drug addicts na ito, sabi pa nga niya ni Tatay Digong sa base sa kanyang experience, sabog na ang utak. Meaning to say, sira na ang mga utak. Kung sira na ang utak, malaki ang chance na violente na ang mga users, drug users and drug pushers. Violente na sila. They may be holding a weapon, tapos manlaban na sa mga kapulisan. Ang utos ni President Duterte, huwag kayong magpapatay ng mga, huwag kayong maunahan ng mga kriminal. Unahan nyo ang kriminal. Sabi ni Tata Digong, ang pulis ay importante. Inutil ka na pagkapulis kapag magurgur ka ng isang drug addict. So you better, ikaw ang manggurgur sa mga drug addicts kasi useless na yan sila. Sabog na ang utak, wala nang pakinabang sa bansa natin kung hindi sila pa yung gumagawa ng krimen. Kaya nga bumababa ang krimen kasi naubos pala yung mga drug addicts. Naubos sila. Kasi sira na yung utak, nanlaban. Ginurgur ng pulis dahil wala na sa tamang utak. Kasi ayaw rin ng mga pulis na sila yung magurgur. Okay? Pero tingnan lang natin kung yung akusasyon nila na ito, meron silang ebidensya. Kasi kung si Tatay Digong ay magbabase lang sa batas at kung ang ICC ay batas ang inyong susundin, at wala talaga, malinis talaga si Tatay Digong dito. Count 3, murders and attempted murders in barangay clearance operation during the presidential period. Same lang ito, no? Punta tayo, page 12. Ito na yung page 12. Incident 16, ayan. Mga incident na ito 22, 23, 24, 25, ayan. Ayan, umabot pa ng hanggang 65. Incident 37. Incident 37, umabot ng incident 49. So, eto na. Ito na yung summary For these reasons, bakit matuloy ang kaso, ito yung charge nila ni Tatay Digong. For these reasons, Rodrigo Roa Duterte is criminally responsible for. Ito na yung 3 counts, okay? Count number 1 is murder as crime against humanity in Davao City during the mayoral period of 19 victims of incidents. Okay, 19 victims. 19 victims itong count number 1. Punta tayo sa count number 2. Murder as a crime against humanity of high-value targets in location across the Philippines during the presidential, ito na yung presidente na siya, period of the 14 victims, dito naman 14 victims of incident.
14 victims. 10 to 14. Okay. Yan ang count number 2. Count number 3. Murder and attempted murder as crimes against humanity in barangay clearance operation in location across the Philippines during the presidential period of the 45 victims of incidents 15 to 49. Ngayon, in total, ilan ang counts dito? Count 1 and 2, count 1 2 3. It's only 49. Ang biktima raw ni Tatay Digong is 49. 49? Akala ko ba 6,000? Di ba? Grabe kayo, magpropaganda kayo. Inabot nyo pa sa ICC, ha? Is this crime against humanity? How about yung kay Pinoy? Yung time ni kay Pinoy. SAP 44. Na namatay yung mga SAP 44. Kahalintulad lang ito. At hindi yun na ICC. Because, itong mga charges na ito ni Tatay Digong, hindi dapat ito ma-ICC si Tatay Digong. Dapat ito, kinakaso ito sa Pilipinas. Bakit kailangan pang dumating ang ICC? Dahil ang mga kalaban ni Tatay Digong, hindi po kaya nilang mapatunayan ito sa korte ng Pilipinas. Kaya, sila, dinala nila sa ICC. Ang hindi ko rin maiintindihan ng ICC, bakit nyo tinanggap ito? 49? 49 sa counts 1, 2, and 3, 49 lang ang victims. At wala pang klaro yan, ha? Walang clear evidence na si Tatay Digong ang gumurgur dyan. Because the policeman is just following orders. Yang mga sinasabi ninyong mga DDS, mga Davao Death Squad, guni-guni lang yan sa mga utak ng kalaban ni Tatay Digong. Guni-guni lang yan. Yan ang totoo. Yan ang totoo. So, tingnan lang natin, ha. Respetuhin natin ang ICC. Sana ang panawagan natin, ipagdasal natin na itong mga taga-ICC ay hindi po bias sa mga dilawan. Kasi wala naman tayong pagbibintangan dito. Sino yung attorney ng mga at saka yung mga makakaliwa. Kasi they hate former President Duterte because alam nila, I know, merong mga NPA rin, na behind this also, na tumutulong na ma-ICC itong si Tatay Digong. Ano ang papel ni Presidente Bongbong Marcos? Sumakay lang siya sa issue. Sumakay siya sa issue kasi ito ang laging ibinabato ng mga kalaban ni Tatay Digong. Itong mga dilawan. Okay? Yung binabanggit ko na may mga NPA rin na mga tumutulong dito. I don't want to mention names, no? Ako, no? It's very obvious na si Bongbong Marcos sumakay lang siya. Kasi yung mga dilawan kalaban rin niya ni Bongbong Marcos eh. Sumakay lang siya sa issue kasi galit siya at insecure siya kay Tatay Digong. Kasi galit siya kay Tatay Digong itong si Bongbong Marcos kasi si Duterte lang naman ang nag-expose na si Bongbong Marcos ay gumagamit ng pulburon. Di ba? Kasi nung presidente si Bongbong Marcos dyan, si Duterte yung fiscalizer. Si Duterte yung nag-criticize sa mga mali na ginagawa ng presidente. Si Duterte ang nag-expose sa kanyang gumagamit raw di umano ng pulburon. Yan ang una. Pangalawa, si Duterte ang nagbulgar
kung ano ang ginagawang kabalustugan dyan sa House of Representatives. Yung mga budget dyan. Ha? Kasi naging congressman rin yan si Duterte. So alam niya ang laro dyan. At pangatlo, kapag nandyan si Duterte sa Pilipinas, lahat nakikinig, taong bayan. Kaya, si Bongbong Marcos, siya na mismo ang nagdala kay Tatay Digong sa ICC para matapos ang kanyang problema. Kasi problema siya kapag nandyan si Duterte, matutuklasan ang mga kabalustugan niya because ang taong bayan naniniwala kay Tatay Digong kasi ang credibility ni Tatay Digong is so high because alam naman natin, prangka magstorya, hindi po si Duterte po, hindi po yan na hindi natin nakikita yan na hindi nagsasabi ng totoo. Lahat ng mga sinasabi ni Tatay Digong ay talagang pinaninindigan niya. Nung sinabi niya, kayong mga kapulisan, ako ang managot sa inyo. Yan, sabi niya. Nasa ICC na ako ngayon. Ako ang napanagot lahat ng ginagawa ninyo. For the good of the Filipino people. Yan ang sana maiintindihan niya ng mga ICC. Without Duterte, di ko na alam kung saan pupulutin itong bansang Pilipinas na ito. Di ko na maintindihan kung magaya na tayo ng yung ibang bansa na narcotic na. Di ba? So, guys yung kay Rowena Guanzo natin na pangalawang pag-uusapan natin. Sige, i-play na lang natin ito at pakinggan natin si Rowena Guanzon. Basta yun na po yun ang update sa ICC patungkol po kay Tatay Digong. I cannot explain all, no? Kasi hindi naman tayo lawyer. Pero ine-explain natin anong tawag doon? Parang sinamarize natin para maiintindihan ninyo in layman's term. Kasi tayo, hindi naman tayo that technical na kagaya ng mga abogado. So, yun lang po. No? Itong counts 1, 2, 3. Okay? Dito, makinig tayo kay Rowena Guanzon. Dito sa issue ng corruption ngayon sa Administrasyong Marcos. Ito, Rowena Guanzon. Pasok. Isang makasaysayan na araw po sa inyo. At yan, muli ngayong araw po ito, ano bang masasabi po ninyo, attorney, sa kabuuan, sabay-sabay pong kilos protesta isinasagawa buong Pilipinas at even abroad ay nakikisa mga kababayan natin. Ngayon po ay ito yata sa administrasyon ni BBM ang pinakaunang simultaneous na pinakamalaking rallies. Kaya importante po ito dahil sa anti-corruption na sigaw ng mga tao. Kasi lagi naman po may corruption, pero the worst na talaga ngayon. At lang ito na yung corruption na wala na tayong ibabangon dito Kaya yung mga nakita na mga ghost project, mga ng flood control, ganyan-ganyan, ano lang yun, kalingkingan lang yun. Kung talagang susuriin yan at serious yung investigation ng inyong commission, ay mas marami pa silang makikita at mahuli. Kaya panagutin po dapat ang mga congressman. Kasi sila talaga may pasimuno nito Si Romualdez at si Saldico. At sila naman may control Kaya sa Senate naman, ay dapat sagutin naman ni Grace Poe. Hindi po ba? Dahil siya naman ang Finance Committee doon. Bakit naman pumasa sa BICAM itong mga insertion ng flood control na wala naman sa National Expenditure Program ng DBM. Talaga pong may intention talaga na magnakaw sila, may foul sila na intention kung bakit nila pinasok yan dyan. At kung makikita natin, sa investigasyon, sure yan lalabas. Yung mga favored lang na contractors ang nakakakuha ng mga pinakamalaking flood control projects. Kagaya nung 15
na sinabi ni BBM. Na SunWest, Triton, yung mga, yan, dalawang yan, kay Saldi ko yan. Kaya, dapat talaga itong mga party list tsaka district representatives sa kandidato i-require ng COMELEC ng katanungan dun sa Certificate of Candidacy. Are you a contractor? Or in the past, has at any time been a contractor with the government? Kasi pag nagsabi siya ng no doon at totoo, ay nako, panagutan niya agad na maliban sa falsification, pwede pong makancel ang candidate niya, ang candidacy niya kahit na manalo pa siya. So marami yung reforms talaga dapat gawin. Pero sa akin, dapat si BBM talaga malaki ang kanyang role dito Huwag niya pong sabihin, kung ako nga, hindi lang ako presidente, sasama din ako sa insura. Hindi po, sir. Kasama ka dito sa nirarally namin. Dahil administrasyon mo ito. Huwag po kayong maghugas kamay dyan. Dahil alam naman namin na hindi naman nila nagawa yun sa budget kung hindi niyo pinirmahan. Ang tanong nga doon bakit pinirmahan ni BBM yung 2025 budget? Iba, nagreklamo na siya noon. Bakit ganito? Maglaki ng deficit. Pero pinirmahan niya pa rin. Kasi nga, pinsan niya si Romualdez. Yun ang problema Dapat, presidente na yung pinsan mo, huwag ka na pwedeng mag-speaker. Di ba? Kasi ganyan talaga sabihin nila, hindi naman, ganyan. Hindi naman, totoo naman. Tayong mga Pilipino ay napakadikit natin sa ating mga kamag-anak. Kaya, ayan, pumikit lang si BBM. Pinirmahan niya yung budget na deficit na yan na maraming insertion, flood control. Dahil nga, pinsan niya si Romualdez. Ngayon, dapat si Romualdez panagutin niya. Kasi nakakataas siya Tsaka pangalan niya nakasalalay dito. At pangalan ng Marcos. Abay, hayaan ba niya na si Romualdez ang sumira ng pangalang Marcos? At sa susunod na mga eleksyon hindi na iboboto ng tao mga Marcos. Opo. Siyempre, nakikita po natin ang Pangulong Bongbong Marcos nagtatag nga ng Independent Commission at marami po siyang mga pahayag na sinasabi. Attorney, sa tingin po ninyo, seryoso po ba ang Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban sa katiwalian ngayon? Sa mga ipinapakita po niya ngayon na para po sa mga kababayan sa pagtugon sa paglaban po nitong korupsyon? Pero parang hindi niya alam kung paano niya gawin. Kasi yung investigation commission niya, wala namang pangil. Hindi ko pa nga nakikita ang executive order niya Ano ba talaga powers niya? Wala nga daw power to subpoena yan. Kung wala kang power to subpoena, di wala ka rin power of contempt. Pero pwede lang hindi sila pumunta. Opo. Pero paano po siya magiging... Dapat gawin niya, parang sa Indonesia. May commission on anti-corruption sa Indonesia na naging successful. Kasi napakatalamak ng corruption noon sa Indonesia na sinabi ng mga bangko na nagpapautang na hindi na kami magpapautang. Solve na yung corruption. Kaya ginawa na yung ganito na rin nangyayari sa atin. Wala nang magpapautang sa atin. Etong panggobyerno natin ay lahat yun gumugulong dahil sa utang. Narinig yun naman si Secretary Rector. 2.7 trillion utangin niya. 2.6 niyan papagulong sa gobyerno at pambayad sa dati ng utang. Anong klaseng gobyerno yan? Para namang tayong pinapatay niya. Para tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Hati po yung panawagan ng tao. Dito sa Luneta, ang panawagan nila, no Marcos resign, pero dapat panagutin yung mga kurapot. Di ibang mga grupo naman na nanawagan na dapat mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano po bang masasabi po ninyo? Yung mga ayaw nila mag-resign si Marcos, yun yata yung mga kaliwa. Saka yung mga tao o grupo na ayaw nila na si VP Sara ang papalit. Yun namang iba na Marcos resign. Suspecho naman nila na yan naman ay mga pro-Duterte. Sa akin naman, pag tuloy-tuloy itong mga protestang ito, magiging untenable ng pag-govern ni BBM. He can no longer govern kung ganito. Every week, merong walkout mga estudyante. Yung mga taga-opisina, pag lunch break, mag-walkout. Pwede naman yun
Kahit biyerno ka, pupunta ka dun sa flag ceremony, 10 minutes eh. That's a symbol of protest. Pag ganyan, untenable na, he cannot govern. Mahihirapan na siya. In the world stage, he will be seen as a weak leader. He is already a lame duck. So, wala na yung power niya to endorse his next puppet candidate. Sana, nire-reserve niya yun para kay Sandro. Pero ngayon, sorry. Talagang wala nang boboto kay Sandro pag ganito. So dapat graceful exit. Oo. Pwede rin, baka kaya pa niya. Kaso yung mga advisor naman niya. Sabi nga ni Professor Solita Monsod, Gatari Monsod, it's the people around BBM. It's the people around him. Yung They mga are just influencing him. And they are, is he saying that, if I have to say it, they're incompetent. If they are advising him the wrong things, Opo. they're incompetent. Dapat makinig na rin si BBM dun sa mga tinuturing niyang kalaban niya, pero magagaling. Yung mga kabataan ngayon, attorney, ano bang masasabi po ninyo? Nakita ko dun, oh. Marami ba? Ang dami, konti na lang kami dong mga thunders eh. Kasi ang init nga naman. Pero I mean, Mas ang maraming bata ngayon nagpuprotesta. Kunyari, mga below 40. ano maging implikasyon yan? Kung gano'n ang magiging... Ito yung mga intelligent voters. Saka remember, more than around 60% of the voters are 40 years old and below or below 40. So kung namulat sila at sila ay kumuha pa ng ibang kasama, kayang-kaya nilang ipanalo ang mga tamang tao pagka senador. Ang ano ko naman, masyado naman magastos tumakbo. Dapat i-reform talaga ng COMELEC. Wala nang TV ads, wala na, Facebook na lang kasi kahit mahirap ka, pwede ka mag-Facebook. Walang TV ads, walang radio ads, walang billboards na mga LED na yan. Kung ako, chairman, wala. Just level the playing field. Saka sinasabi ko wala nang pork barrel. Wala nang infrastructure fund ang mga congressman. Tingnan ko lang kung gusto pa nilang mag-congressman. Opo. Attorney... Kasi nag-congressman ng mga yan para mangurakot eh. Opo. Attorney, kamakailan si Governor Chavit Singson ay may press con at may pahayag po, kaugnay nga po doon sa kung anong lugar bang dapat imbestagahan. Ang sabi ng Governor Chavit Singson, yung lugar mismo ni PBBM sa Ilocos. Ano ho bang masasabi po ninyo doon? May alam siya. Kasi taga roon naman siya. Di ba? Pero dapat bang unahin yung mismong lugar na ni PBBM? Ang sinasabi natin, lahat ng may flood control, buksan. Sino ang kontraktor? Sino ang congressman? I-publish lahat yan sa isang website ng DBM at ng DPWH. Pwede makita natin kung ilang bilyon ang flood control funds doon sa Ilocos Norte. Tingnan natin. Ang gandang mungkahi yan. And he should know. Tagal-tagal niya na dyan. He should know. Si Manong Chavit should know. Siguro, attorney, mensahe mo na lang para sa mga kababayan natin. Actually, hindi lamang dito sa Pilipinas. Abroad ay nakamonitor din sila. Nagkikiisa rin po sila sa anti-corruption rally po ngayon. Stand up and be counted against corruption. Kahit sa Facebook nyo na lang, kahit sa picture na lang na hawak nyo yung karatula dyan sa inyong bahay, i-post ninyo. Kahit na mag-ingay na lang kayo, kaldero dyan sa labas ng bahay ninyo, bawat may simultaneous rally ay lumahok po kayo. Napakahalaga po nitong mga protesta natin para sana may totoo ng pagbabago. Ang hinihingi lang naman natin sa administrasyon ni BBM ay wag nang pahele-hele. Wag na pong pabebe-bebe. Ako? Bakit siya umiiyak? Dapat sila paiyakin niya. At sabihin na ng speaker na bago si Speaker D, wala nang kickbackan ha, Kong? Wala nang kickbackan. Nakakahiya na hindi na tayo makalakad ng tuwid dito. Inaano na tayo ng mga tao. Dinuduraan na yung mga dinadaanan natin. Alam nyo, galit na talaga mga tao. Ay, wag po sanang mag-stop itong galit natin hanggang wala tayong makitang
paparusahan at ipakukulong. Mapapabilis po yan lahat kung gustuhin ni BBM. Kayang-kaya po niya yan. Pero kailangan mayroon siyang political will at meron siyang energy at meron siyang good advice lagi sa mga nakapalibot sa kanya. Kaya mga kababayan, huwag na nating bigyang masyadong emphasis yung mga binigay na ni BBM ang 60 billion. Yay! Ano ka? 89 billion kinuha mo. Balik mo 60. Tutuwa pa ako sa'yo. Balik mo yung 89 billion namin. Mabayad kami dyan eh. Pati overseas mga marino Mabayad ng PhilHealth dyan. Pinirequire nyo yan Tapos kinuha nyo lang yung reserve. Ito namang PhilHealth, kung hindi naman ito na skandalo dun sa 89 billion, ay hindi pa nagbigay ng mga libreng prosthetics, sa paa, libreng wheelchair. Ano ba kayo dyan? Sa dami naman po ng pangangailangan medikal ng mga tao. Gawin nyo nang gawin, magkaya nyo gawin. Diyan sa PhilHealth, wag naman yung bigay-bigay kayo ng bonus sa sarili nyo dyan, Mario. Wag naman kayong ganyan. Tayo nga dito galit na mga tao sa pangungurako, tapos kayo, bibigay kayo mga government corporations dyan, bigay-bigay kayo dyan ng mga sweldo nyo na laki at mga Christmas bonus nyo Dapat i-publish nyo yan, magkano mga binobonus. Ipasoli yan, COA, ipasoli nyo yan sa kanila. Panggisalaw yan ng COA. Ako si BBM, wala. Bakit kayo may Christmas bonus? Ibigay nyo yan sa mga mahihirap. Ibigay nyo yan sa, magpa-scholarship kayo dyan. Magpa-ano kayo dyan. So, ang ko lang, wala na balang tunay na pagmamahal sa bayan? Wala nang willing ba? Wala na ba kayong budhi? Yan lang po ang tatanong ko sa inyo. 3 taon, walang no new investments, walang bagong trabaho, ang taas ng mga pagkain dahil sa mga smuggling nyo dyan sa customs. Gusto nyo, import lang ng import para meron kayong share. Yan ang problema ngayon sa gobyerno ni BBM. Lahat ng nandyan sa gobyerno gustong kumita. Abay, kung ako, magpipresidente, walang classmate sa kabinete. Total, mga matanders na yan kayo lahat Tama na. Ang gustong magkabinet, talagang i-publish lahat. Yung mga 2 asawa, 3 asawa. Di bali na yung mga bading, okay lang maging bading kung hindi magnanakaw. Tapos pumirma sila ng waiver nila. Na pag sila ay nahuling nagnanakaw, sila mismo puputol ng 3 daliri nila sa bawat kamay nila. Ma'am, wala na po magsisilbi niyan. Hindi, meron pa rin. Meron pa rin mga taong mabubuti, matatalino, at may pagmamahal sa bayan na magsisilbi. Kaya lang, yung mga pinili ni BBM, siyempre, pinili niya siyempre yung malapit sa kanya. Mistake yan. Kahit kay Digong noon, kay Duterte, mistake yun Palibutan mo lang ang tao ng mga kaibigan mo. Hindi na sila magsasabi sa'yo kung presidente, baka sama yata ang nito sa mga tao. Kaya lagi ako sinasabihan ko mga kaibigan ko, kantsawan niyo ako. Kantsawan niyo ako pag may ginagawa ako mali. Para maituwid ko. Kaya, mga kababayan, 2028 election na naman. Pera din natin, ginamit nila pambili ng boto nila. Ginisa tayo sa sariling mantika, mga hayop na yan, animal. Kaya ito pong eleksyon na ito, kung may pera man, tanggapin nyo, huwag nyo sila iboto. Pero itong mga nakaupong congressman ngayon, i-challenge yung sarili nyo na ipatalo nyo yung mga yan talaga. Patalo nyo. Sobra na sila. May TAEX dahil kay speaker, may AX dahil kay speaker, may tupad dahil kay speaker. May lindol dahil kay speaker. May bagyo dahil kay speaker. May ghost project dahil kay speaker. Hindi mo naman sinasabi. Kaya, managot dapat si Romualdez at si Saldico at si BBM, sir. Huwag niyo po silang proteksyonan. Managot na po ang dapat managot. Gusto makita ng tao na may ipakukulong ka sa loob ng 3 taon. Kaya, mag-aabang po kami. Samantala, ang mga protesta po ay magpapatuloy para sa bayan.
Maraming salamat po, Attorney Guanzon, ang inyong lingkod. Ayun, t-shirt po tayo. Yung t-shirt, may dalang t-shirt po si attorney at ipapakita niya po sa ating mga kababayan. Galing ako Luneta, papunta na ako ng EDSA. Ando Ayan. naman yung grupo ko. Ayun. Yung Wag Kang Kokorap. Ayun. Yan. Matagal na tong grupo eh. I think 2 years ago pa eh. Opo. Ngayon, timing talaga. Kaya mga kababayan, makilahok kayo sa rally. Kahit saan, sa mamalapit sa inyo. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit. Thank you, attorney. Thank Salamat you so much. po. Opo.